biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos sumagana nawa sa bawat isa sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Muli natin pag-aaralan ang ating paksa about the true worshipper. At ito ay nasasalig ngayon sa tinatawag na the royal priesthood. Tutuloy rin natin ito dahil dapat maging maliwanag sa atin ang plano at layunin ng ating Panginoon Diyos. Kaya dito muna ulit tayo mag-aaral sa ating teksto ang John chapter 4 verse 20 to 25. Ganito muli ang sinasabi ng banal na kasulatan. John chapter 4 verse 20 to 25. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi niyo sa Jerusalem ang siyandakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. At sa kanya sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako na darating ang oras kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi nyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo, hindi nyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayong maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Sinabi sa Kanya ng babae, nalalaman ko na paririto ang Misayas, ang tinatawag na Kristo, na pagparito niya ay ipapahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Pagpalain ng Panginoon muli ang pagkabasa ng kanyang salita. At ito yung ating mga paksang pag-aaral about the true worshipper at ito'y sa bahagi ng the royal priesthood gaya ng pinag-aralan natin nung nakaraan. Ayon sa plano at layunin ng ating Panginoon Diyos, yung the royal priesthood ay dito na lamang ito sa bahagi ng bagong tipan ayon sa pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Hindi ito doon sa lumang tipan na muli balik-aralan natin yung sitwasyon ng mga Samaritano at ng mga Hudyo. Ang kanilang mga magulang ay iisa lang naman, si Abraham, si Isaac at si Jacob. Ang mga Samaritano ayon sa pahayag ng babaeng ito, ang aming mga magulang ay nagsisamba sa bundok na ito. At sinasabi nyo naman mga Hudyo, ang pagsamba ay kinakailangan ay sa Jerusalem. At sinabi ng babaeng ito sa ating Panginoong Kristo, dakila ka pa ba sa aming amang si Jacob na nagbigay sa amin ng tubig ng balon na ito, na dito'y umiinom kami, pati ang mga kawan. Kaya ibig sabihin, ang kanilang mga magulang iisa lang, at kagaya ng ating sinabi, ay nagkahiwalay nga sila ng mga prinsipyo, paniniwala, sapagkat nagpatuloy ang pagpapakahayag ng ating Panginoon Diyos sa binhi ni Jacob o ni Israel, bagamat ito'y binhi ni Abraham. Pero ang mga Samaritano, binhi pa rin yan ni Abraham. Pero dahil sa sila ay hindi nasakop ng kautusan, kundi doon lamang sa mga Hudyo, maraming hindi nalaman ang mga Samaritano patungkol sa pagkakilala sa ating Panginoon Diyos, na ito namang mga nagsitanggap ng kautusan ng Diyos ay nakilala nila ang mga kalooban pa ng ating Panginoon. At kagaya ng ating sinasabi, hindi naman nagtapos doon, kundi ang ating Panginoon Diyos ay gumagawa pa rin at nagpapatuloy pa rin siya sa kanyang paggawa hanggang sa pagparito nga ng Misayas, na ang sabi ng babaeng ito, nalalaman namin sa pagparito ng Kristo, siya ang magsasaysay sa amin ng lahat ng mga bagay. Salamat sa ating Panginoon Diyos na ang Samaritanang ito ay naghihintay ng Misayas, at pagdating ng Misayas ay inaasahan nila na ipapahayag sa kanila ang lahat ng mga bagay na dapat nilang gawin. Compare naman sa mga Hudyo. Matagal na sila naghintay sa pagdating ng Misayas at kalaunan na natili na lamang sila sa tinatawag na reliyon ng mga Hudyo, at parang hindi na sila umaasa sa pagdating ng Misayas dahil dito sa kanilang puso wala yung sinabi ng babaeng Samaritana. Dahil alam ng babaeng ito, alam niya darating ang Misayas,
At kung sakaling siya'y dumating, inaasahan at hinihintay nila at inaasam nila na mapakinggan kung paano isasaysay sa kanila ng Misayas ang mga bagay na rarapat nilang gawin. Bagamat ang mga Hudyo ay nasa kautusan, hindi ganon ang puso ng mga Hudyo, bagamat meron din namang mga ilan. Gaya ng mga apostol, ayon nga sa John chapter 1, na sinasabi roon ay tinawag ni Felipe si Nathaniel. At ang sabi nga roon ni Felipe kay Nathaniel, nakita namin ang Misayas. Nakita namin ang isinusulat ni Moses sa kautusan. Si Jesus na taga Nazaret. Anong sabi naman ni Nathaniel? Meron bang lalabas na mabuti sa Nazaret o sa Galilea? Kaya sabi naman ni Felipe, parito ka at tingnan mo. At nang dumating nga si Nathaniel, ang sabi ng Panginoong Sus, narito ang isang tunay na Israelita at sa kanya'y walang daya. Kaya nagulat ngayon si Nathaniel. Ang sabi ni Nathaniel, paano mo ako nakilala? Saan mo ako nakilala? Ang sabi ng Panginoon, bago katawagin ni Felipe sa ilalim ng puno ng igos, nakita na kita. Kaya nagulat uli ngayon si Nathaniel. Ang sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko, tunay na ikaw nga ang Misayas. Sinamba ni Nathaniel ang ating Panginoong Kristo. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Kristo, dahil ba sinabi ko sa iyo na bago katawagin ni Felipe sa ilalim ng puno ng igos ay nakita kita? Narito makikita mo ang lalo pang mga dakilang bagay kaysa rito. Kaya dahil dito, meron din namang sa mga Hudyo ang sumasampalataya na nanalig na pagdating ng Misayas, siya rin ang magsasaysay ng maraming mga bagay at yun ang kanilang laman, ang kanilang mga puso. Pero ari sa komentaryo ng maraming bumabasa ng Biblia, nang makita ng Panginoong Hesus sa Nathaniel, wala siya doon sa loob ng templo doon sa Jerusalem. Andun siya sa ilalim ng puno ng igos at ayon sa kanila, ang mga tao na naandun sa tinatawag na tahimik na lugar, walang gumagambala sa kanila, sila ay mga nagmi-meditate sa salita ng Diyos. Yung kautusan at mga salita ng propeta. At sa puso ng mga taong ito, kagaya siya ni Felipe, kagaya siya ni Andres, kagaya siya ni Pedro, na sila ay umaasa sa pagdating ng Misayas at hindi lamang sila nasasalig doon sa loob ng templo ayon sa kautusan. Kaya nga ito ang isa sa hiwaga na ating makikita. Ang mga bagay na ito ay harinawa po'y ating maunawaan dahil ito po ang buong katotohanan. Sa akin na pagmasdan, wala pong tapat na propeta na gumaganap ng kautusan o batas ng Diyos dun sa batas ng kautusan. Sapagkat ang mga propeta ay nasa ilang, dun nga sila sa mga tahimik na lugar. At ang sabi nga ng ating Panginoon Kristo dito sa Matthew chapter 11 o chapter 11 nga verse 12, ang kautusan ay nananatili hanggang kay Juan Bautista, o ang kautusan at ang mga propeta ay nananatili hanggang kay Juan Bautista. Mula noon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng kaharasan at kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararahas. Kaya ibig sabihin, ang sabi ng Panginoon, ang kautusan at ang mga propeta hanggang dun lamang kay Juan Bautista. At pag pinag-aralan natin ang buhay ni Juan Bautista, lumaki na siya sa ilang. Doon siya sa ilang, nagme-meditate siya sa Diyos. Hindi doon sa ilalim ng kapangyarihan na ibinigay ng Diyos ayon sa batas ng kautusan. Kaya kapag araw ng Sabat, wala sa templo si Juan Bautista. Lumabas lang si Juan Bautista nung panahon siya magme-ministeryo na at babautismo na sa tubig upang ihanda naman ang daraanan ng ating Panginoon. At ang sabi ron, si Juan Bautista ay lumabas mula dun sa ilang ng panahong lalabas na rin ang Misayas. At nang lumabas ang Misayas, 30 years old. At ang panganay sa kanilang dalawa, sa ating Panginoong Kristo at kay Juan Bautista, ang panganay si Juan Bautista, ilang buwan lang. Maaaring ilang buwan lamang. Pero halos magsing edad sila. Pero ang sabi ron, walang tala ng kasaysayan ni Juan Bautista kung paano siya lumaki, kundi ang sabi ron, siya'y namalagi sa ilang.
At itong si Nathaniel, andun siya sa ilalim ng puno ng igos at yun ay maaaring isang ilang. Pero sa kanyang puso siya ay nagme-meditate. Pinagbubulay niya ang salita ng Diyos, pinagbubulay niya ang salita ng mga propeta. At dahil dito hinihintay nila ang Misayas. Kaya anong sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Nairito ang isang tunay na Israelita at sa kanya'y walang daya. Sa matuwid si Nathaniel, gumaganap din ng kautusan. Gumagalang rumerespeto sa kautusan, but majority, siya ay nagme-meditate sa Diyos sa pamagitan ng salita, sa pagbabasa ng kasulatan o ng scripture. Kaya dahil dito, hindi nananatili lamang sa kautusan itong si Nathaniel, kundi inaasahan niya yung mga prophetic word. At ang mga propeta, majority, hindi sila nananatili lamang doon sa templo. Pero meron naman nananatili sa templo. Ang mahalaga sa kanila, sumunod lang na sumunod sa utos ng Diyos ayon sa batas ni Moises. Hanggang doon na lamang. Sabi nga, dito na kami namulat, dito na rin kami mamamatay. Pero itong mga nagme-meditate ng salita ng Diyos, ibinibilang silang mga propeta ng ating Panginoon. Pero paano itong babaeng Samaritana? Wala siya sa Jerusalem, wala rin siya sa templo, pero sa kanyang puso, umaasa siya na pagdating ng Misayas ay darating ang tinatawag na magsasaysay sa kanila sa lahat ng bagay na dapat nilang gawin. Sa matuwid ay ito, mahayag sa atin na hinahanap ng ating Panginoon Diyos ay ang mga tao na may pananampalataya at pananalig sa Kanya. At kung may mga pananampalataya at pananalig sa Kanya, ang Panginoon Diyos ay magpapakahayag sa Kanya. Magpapakilala ang Panginoon. Kaya kapag kilala ng tao ang ating Panginoon Diyos, siya ay magiging masunurin. Magkakaroon siya ng malaking paggalang at pagrespeto at magiging masunurin siya ayon sa nais gawin ng ating Panginoon Diyos. At hanggang sa pag-aaral nga natin, ayon sa pananampalataya, inaakay tayo ng ating Panginoon Diyos sa kanyang kalooban hanggang sa kaganapan na nilalayo niya sa ating buhay at sa pag-aaral natin ang nakaraan bilang pagtatatag ng ating Panginoon Diyos ng kanyang bagong tipan sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ang Panginoong Hesus ay nagtatatag ng bagong templo at ito yung kanyang katawan na ibabangon niya pagkaraan ng 3 araw at kung sino man ang makikipagkaisa sa kanya at sino man makikipagkaisa sa dugo ng tipan na ito, ang taong ito ay magiging templong banal na gaya rin ng katawan ng ating Panginoong Kristo. Lilinisin ang lahat nilang kasalanan. Aayusin sila ng ating Panginoon, aalisin yung pusong bato, papalitan ng pusong laman. At yung kanyang espiritu, ilalagay niya sa loob nila at palalakarin niya sa kanyang palatuntunan at sa kanyang kahatulan. At kanila namang isasagawa. Kaya nga sa pag-aaral natin nakaraan, we are a temple of the Holy Ghost. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 18 at 1 Corinthians chapter 6 verse 19. At gayon din naman ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo ayon nga sa Lucas chapter 17 ay ganito ang sinasabi na ang kaharian ng Diyos ay hindi natin mapapagkita na naririyan o naririto sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa sa loob ninyo. Lucas chapter 17 verse 20, palibhasa'y tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, ay sinagot niya sila at sinasabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita, ni sasabihin man nila naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob nyo. Kaya dahil dito ang nais mangyari ng ating Panginoon ayon sa kanyang plano, ayon sa kanyang layunin, ang bagong tipan ang magbibigay uli ng direktang ugnayan ng tao sa ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoon Diyos sa tao sa pamagitan ng dugo ng tipan. Kaya ang sabi rito,
Kapag tayo ay winork out ng Panginoong Hesus, tayo nagsisi, tayo nagpatubos, tayo nakipagtipan, nakipagkaisa tayo dito sa bagong tipan, sa dugo ng tipan, nakipagkaisa tayo sa ating Paiso Kristo, inialay, ibinigay natin ang ating buhay, tayo nga ay nagpatubos. Lilinisin naman tayo ng Panginoon, hindi lang tayo basta tatanggapin niya tayo, pero pagkatanggap niya sa atin, pagkatanggap niya sa atin, lilinisin tayo, isasaayos tayo ng Panginoon, tayo ay i-restore ng ating Panginoon, aalisin yung pusong bato, aalisin yung mga kasalanan at karumihan, mga kalikuan sa loob ng ating puso, papalitan ng pusong laman. Then tayo ay magiging templong banal kapag inilagay ng ating Panginoon Diyos ang kanyang Espiritu sa loob natin. Kaya sabi nga, we are a temple of the Holy Ghost. Then yun din ang sinabi ng ating Panginoong Kristo sa mga Pariseo ayon sa ating binasa sa Lucas chapter 17 verse 20 to 21 na ang kaharian ng Diyos hindi nyo makikita, naririyan o naroon ang kaharian ng Diyos na sa loob nyo. Kaya bilang mga templong banal, tayo ay tinawag na mga saserdote ng ating Panginoon. Kapag sinabing tayo'y saserdote ng ating Panginoon, tayo ay may direktang pangangasiwa sa harapan ng ating Panginoon Diyos ukol sa pagsamba. Napakarami sa banal na kasulatan ang makikita natin na tayo ay tinawag na mga saserdote ng ating Panginoon. Okay, muli natin balikan yung Revelation chapter 1. Ganito ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa verse 5 at 6 na sinasabi na ang bawat sumasampalataya sa ating Paiso Kristo ay ginawang saserdote ng ating Panginoon. Revelation chapter 1 verse 5 to 6. At mula kay Hesus Kristo na siyang saksing tapat, panganay sa mga patay, pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umibig sa atin at sa nagkalag sa atin ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang banal na dugo o sa pamagitan ng kanyang dugo. At ginawa tayong mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama. Sumakanya nawa ang kalwalatian, ang paghahari kailanman siya nawa. Ibig sabihin, tayo ay ginagawang saserdote kapag tayo ay winork out ng ating Panginoon Diyos at nilinis ng dugo ng ating Paiso Kristo. Ginagawa niya tayong saserdote. Saserdote ng ating Panginoon Diyos. Ano ba ibig sabihin ng saserdote? Tagapangasiwa. Tagapag-ayos ng mga ugnayan at relasyon at yung pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Alam nila ang tamang paraan ng pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Sila ang naglalagay ng kaayusan ng pagsamba sa Diyos. Kaya related niya, hinahanap ng Diyos ang mga tunay na mananamba sa espiritu at katotohanan. Yun ang hinahanap niya. Dito rin sa ating binasa ng nakaraan, 1 Peter chapter 2 verse 5, ito ang sinasabi ni Apostol Pedro. 1 Peter chapter 2 verse 5. Kayo rin naman, gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nakalulugod sa Diyos sa pamagitan ng Hesus Kristo. Gaya daw ng mga batong buhay, tayo ay lumapit sa ating Panginoon Diyos at tayo ay ginagawang saserdoteng banal. Na yung sinabing saserdoteng banal, yung pagiging banal sa pamagitan ng paghuhugas ng banal na dugo ng ating Panginoon Kristo, hindi dahil sa pagsunod sa kautusan. Yes, nang wala pa ang bagong tipan, ibinibinang ng ating Panginoon Diyos na ang kanyang bayang banal ay isang banal na bayan sapagkat sila'y nananatili sa kautusan niya na ibinigay niya kay Moises. At ang mga Israelita o ang mga Hudyo ay nananatili nga sa kautusan yon at ang tawag sa kanila ng ating Panginoon Diyos ay bayang banal. Pero yung kabanalan yun ay hindi pa yun yung lubos na kabanalan, kundi ang lubos na kabanalan ay ang pagtubos sa ating ng Misayas. Yung talagang magwo-work out at maglilinis ng ating mga puso. Kaya nga si Apostol Pablo ay nagpapatotoo. Bilang isang Pariseo, ang sabi niya ay wala siyang kapintasan ayon sa kautusan. Sa ginampanan niyang kautusan ay wala talaga siyang kapintasan.
Pero pagdating daw naman sa puso at isipan, marami siyang pagkukulang, kasalanan at karumihan sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo dito sa aklat ng Pilipos chapter 3 verse 4, sapagkat ako'y may pagkakatiwala sa laman. Kung ang iba ay nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako, na tinuli sa 8 araw mula sa lahi ni Israel, mula sa angkan na Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kautusan ay Pariseo. Tungkol sa pagsisikap ay mang-uusig sa iglesia, at tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Gayon may ang mga bagay na sa aking pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Ayon sabi sa sapatotoo at sabi ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Pilipos, ayon sa kautusan na nasa kabanalan, wala siyang kapintasan. Ibig sabihin, ginampanan niya yun, ang mga batas ng kautusan. Pero sa loob niya, hindi yun sapat upang siya'y maging kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos. Tito chapter 3 verse 1 hanggang sa musunod na talata. Ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo naman kay Tito, ipalaala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, mga masunurin, humanda sa bawat gawang mabuti, ni huwag magsalita ng masama tungkol sa kaninuman, huwag makipagtalo, kundi magpakahinahon sa lahat ng mga bagay, sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya, nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan, nangamumuhay sa masamang akala at kapanagilian, mga napupuot at tayo'y nangagkakapuutan. Ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ng kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa, sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo sa pamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago ng Espiritu Santo na kanyang ibinuhos na sagana sa atin sa pamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamagitan ng kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Eto ngayon yung natuklasan o ipinahayag personal ng ating Panginoon Diyos kay Pablo. Akala niya nung siya'y nasa kautusan, ayos na siya, perfectly na siya doon. Yes, ayos sa kautusan, maaari, perfect siya doon. Pero sa puso at sa harapan ng Diyos, hindi ganon. Kaya dahil dito, nalaman ngayon ni Apostol Pablo, nang mahayag sa kanya kagandahang loob at pag-ibig ng ating Panginoon Diyos, ang dami pa ng problema ng kanyang puso na hindi nakikita at hindi na isinasabatas ng banal na kautusan, ang lumang tipan. Ang sabi ron, yung mga kapanaghilian. Hindi na nakikita ito. Yung tinatawag na masamang akala, hindi na ito nakikita. Yung tinatawag na pamumuhay sa mga masasamang pita at kalayawan, hindi kasi ibinibilang na kasalanan yun sa lumang tipan. Pero pagdating ngayon ng pakikipagkatipan niya sa ating Jesucristo, ang dami pa nang aayusin ng kanyang puso, ang dami pa nang aayusin ng kanyang isipan, at ito'y isinaayos ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga siya ang nangangaral, siya ang nagpapayo ng mga bagay na ito. Ayon nga sa aklat ng Ephesians chapter 2 na sinasabi nga ron sa verse 10, tayo'y kanyang mga gawa na nilalang kay Kristo para sa mga mabubuting gawa. At ayon sa pananampalataya, wala tayong dapat ipagmalaki o ipagmapuri, sapagkat ito'y biyaya lang ng ating Panginoon Diyos, gaya ng pinapatotoo nga ni Apostol Pablo. Sa kautusan may effort siya ron, pero pagdating dito sa biyaya, nagpakumbaba lamang siya. Pinabayaan niya na kumilos, gumawa sa kanyang buhay ang ating Panginoon Kristo, at siya'y sumunod.
humakbang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya dahil dito, napapatunayan niya ngayon ang banal na dugo ng ating Panginoong Hesus ang naglilinis na ngayon ng budhi ng tao, related na doon sa sinasabi ng mga propeta na lagi nating sinasabi. Ezekiel chapter 36 verse 25 to 27, ito'y binanggit din na niya sa aklat ng Hebreo chapter 9 verse 14, sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo, sa pamagitan ng Espiritu na walang hanggan, ang dugo ng ating Panginoong Kristo ang maglilinis sa ating mga budhi mula dun sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Nang ibig sabihin, step by step, balikan uli natin. Sabi nga, walang pagtatalo kung ating mauunawaan at mapalad tayo na pinagpapahayagan ng ating Panginoon. Kaya sabi nga sa The Good Samaritan na ating pinag-aaralan, ay mabuti pa yung Samaritano may habag sa kanyang kapwa kaysa dun sa mga reliyoso. Doon sa saserdote na nangangaral at nangangasiwa sa loob ng templo, iniwasan yung tinampalasan na binugbog at iniwang halos patay na. Yung libita na ang trabaho ay mga siwa din sa templo, mga tagapaghusay sa mga bagay na kailangan sa templo. Yun ang trabaho ng mga libita. Na makita niya yung taong tinampalasan, lumis din siya ng daan. Pero yung Samaritano, na makita niya yung tao, nagdalang habag siya. Yung Samaritano, labas yun sa kautusan ni Moises na ibinigay ng Diyos sa Israel. Pero sila'y tao, may damdaming makatao. Kaya sabi nga, walang pagtatalo. Lalo na sa usapin ng tinatawag na pagkakamit ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pagtubos sa atin ng ating Panginoong Kristo. Kaya lang merong malaking pagbabago. Ang Panginoong Kristo bilang hari ng mga Hudyo, nakipag-usap siya sa Samaritana. Bagay na hindi ginagawa ng mga Hudyo dahil isa yun sa utos ng ating Panginoon Diyos sa batas ni Moises na ibinigay sa kanila. Sa mga hintil ay huwag kayong makikitungo ng maganda. Baka sila ay magmagandang loob sa inyo at hiwalay kayo sa inyong Panginoon Diyos at kayo ay sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya dahil dito, ang Panginoon lumapit sa Samaritana, nakipag-usap sa Samaritana, kaya yung Samaritana ay talagang namamangha. Pero ang Samaritanang ito, kaya nilapitan ng ating Panginoon sa kanyang puso, inaantay niya na darating isang araw ang Misayas. At pag dumating ang Misayas, ito yung magtuturo sa kanila. Kaya nga sabi ng ating Panginoon dito sa babaeng Samaritana na ating pinag-aralan, about the living water. Na sabi ng Panginoon, bigyan mo ko ng tubig. Ay sabi ng babaeng ito, paano ka ang isang Hudyo ay humihingi ng tubig na maiinom sa akin? Ako'y isang Samaritana. Ano sabi ng Panginoon? Kung napapagkilala mo kung ano ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sayo'y nagsasabi, painumin mo ako. Hihingi ka sa Kanya at bibigyan Kanya ng tubig na buhay. At ito yung pinag-aralan natin ng mga nakaraan noon about the living water and who is Jesus Christ. Kaya dahil dito, ano ba ang kaloob ng Diyos? Siyempre, buhay na walang hanggan sa pamagitan nga ng ating Panginoon Kristo. At eto ngayon ang plano ng ating Panginoon. Ang mahalaga ngayon ay ang pananampalataya sapagkat itong babaeng Samaritana, wala nga siya sa ilalim ng reliyon o wala siya sa ilalim ng batas ng kautusan ni Moises o ang lumang tipan. Pero meron siyang pananampalataya. Meron siyang pananalig. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 na sinasabi niya roon, tayo ay naligtas dahil sa biyaya, hindi dahil sa ating mga gawa upang walang sino mang magmapuri. At ito'y dahil sa pananampalataya. Hindi daw sa pamagitan ng magawa, hindi sa pamagitan ng kautusan. Kaya ngayon, ang mga mayroong pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, medyo madadaanan lang natin. Ito talaga yung hinahanap ng ating Panginoon as like the seed of Abraham. Ang binhi ni Abraham. At kung pag-uusapan naman natin ngayon ang mga binhi ni Abraham, ay mahabang usapin yan kung kukunanin tayo sa oras. Nang ibig sabihin, marami ang binhi ni Abraham. Ang binhi kasi ni Abraham, yes, naandito kay Agar. Ipinanganak niya si Ismael.
Then, ang binhi na tatawagin nga ay sa binhi naman ni Ana, na kung saan ay sa binhi ni Ana, ito yung lumabas ang Israel. Ito nga si Isaac. At dahil dito, ito yung ating makikita. Ito rin yung ating mapapansin na kung saan ay ang binhi ni Abraham doon sa kanyang alilang babae at sa kanyang asawa na si Sarah. Yun yung binhi na dumaloy. At ito yung naging Arabia nga. Arabia sa pamagitan ni Ismael. At ito naman kay Jacob ay ang Israel na nga. Pero si Abraham ay may asawa pang iba. Ang sabi dito sa Genesis chapter 26, ganito sinasabi, at si Abraham ay nag-asawa ng iba, at ang pangalan ay si Turah. At naging anak niya sa kanya si Simram, at si Joksan, at si Medam, at si Midiam, at si Esbak, at si Siya o Suwa. Naging anak ni Joksan si Siba, at si Dedan, at ang mga anak na lalaki ni Dedan ay si Asurin, at si Litusim, at si Limyumim, at ang mga anak ni Midiam, ni Epa, ni Iper, at ni Enik, at ni Abida, at ni Elda. Ang lahat ng mga ito ay anak ni Situra. At ibinigay ni Abraham ang lahat ng kanyang tinatangkilik kay Isaac, datapwat ang mga anak ng naging mga babae ni Abraham ay binigyan ni Abraham ng mga kaloob, samantalang nabubuhay pa siya ay mga inilayo niya kay Isaac na kanyang anak sa dakong silanganan, sa lupaing silanganan. Nang ibig sabihin, nagkaanak si Abraham kay Sarah at ang anak niya ay si Isaac. At nagkaanak si Abraham kay Agar at ang anak niya ay si Ismael. Then nag-asawa uli ito si Abraham. Ang pangalan ay si Turah at maraming naging anak kay si Turah. Pero dito sa verse 5 o sa verse 6, ang sabi rito, datapwat ang mga anak ng naging babae ni Abraham ay pinagbibigyan ni Abraham ng mga kaloob, samantalang nabubuhay pa siya ay mga inilayo na niya kay Isaac na kanyang anak sa dakong silanganan, sa lupaing silanganan. Sa English King James Version, yung sinabi ritong mga naging babae ni Abraham ay tinawag silang concubines, babae nga. Sabi rito, but unto the sons of the concubines which Abraham had, Abraham gave gifts and sent them away from Isaac his son, while he yet lived eastward into the east country. Kaya ito yung laging malaking usapin na atin naririnig sa panahon natin, na sabi nga, saan nga bagay yung daon silanganan at sa mga bayan ng silanganan. Nang ibig sabihin yung lahi ni Abraham, maraming nangalat dahil pinapunta ni Abraham sa dakong silanganan at dun sa mga bayan o bansa sa mga silanganan. Doon dinala ni Abraham ang kanyang mga anak, dun sa kanyang mga babae, hindi lamang kay si Turah. Kasi ang sabi ron, nag-asawa siya kay si Turah. Pero yung mga anak niya sa kanyang babae, hindi niya sinabing yun ay kanyang asawa. Babae niya yon, tawag doon ay concubines. Kumbaga kay Haring Solomon, si Haring Solomon ay nag-asawa ng 700 prinsesa. Pero meron siyang 350 na concubines na sa ating panahon sa ating panahon natin ngayon ay asawa din. Dahil yun nga sinasabi, concubines. May mga anak din doon si Solomon. At eto nga si Abraham, may mga anak siya kay si Turah. Pero meron pa rin siyang mga anak sa kanyang mga concubines. Then yung mga lahing ito, inihiwalay niya kay Isaac. Upang sa gayon ay huwag magkaproblema sa kanilang mga lahi. At dinala ito ni Abraham sa dakong silanganan, sa bansang silanganan. At ito, tinitrace nga ito ng panahon natin ngayon. Saan nga ba yung mga daong yaon ng mga silanganan? No, at sabi nga nila sa Diyos ng Kapurihan ay hindi daw malayo
itong ating bansang kinalalagyan. Purihin ng Diyos, mangyari nawa ang mga ganong bagay. Tayo kasi yun nasa dulong bahagi ng silanganan. Yung mga pulo. Hindi naman natin sinasabi 100%. But, ang hanapin natin, maaari, bagamat sa panahon natin ngayon, maraming binhi si Abraham na merong pananampalataya sa Diyos. At ito yung tinatawag na pananampalataya sa Diyos. Kilala nila ang Diyos. Nakikilala nila ang Diyos. Nagpapakahayag sa kanila ang ating Panginoon Diyos. Then, meron silang paggalang at pagrespeto sa ating Panginoon Diyos. Hindi nila matanggihan ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. At higit sa lahat, ang mga ito ay naging masunurin sa kalooban ng Diyos. Hindi lamang sa batas, hindi dahil laang sa utos, kundi sa kanilang kalooban, sila'y nagkakaisa ng kalooban sa kalooban ng ating Panginoon Diyos at magaan sa kanila ang sumunod kaysa sumuway. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita, ang mga Hudyo, lahi yan ni Abraham. Then pati itong mga Samaritano, lahi pa rin yan ni Abraham. Pero ang maganda kay Abraham ayon sa pangako ng ating Panginoong Diyos ay yung pagsunod ng may pananampalataya na nakikilala niya kung sino ang ating Panginoong Diyos, at dahil nakikilala niya ito, meron siyang buong paggalang at pagrespeto at may pagkakatiwala sa bawat salita ng ating Panginoong Diyos. Ito'y makatotohanan at may pangyayari, at doon sumasalig si Abraham. At sa lahi ni Abraham, hindi lamang yung physical ang hinahanap ng Diyos. Kaya nga ang sabi ni Juan Bautista sa mga Israelita na siya'y bumabautismo na, ang sabi niya sa mga Pariseyo, sa mga Saduseyo, ay maaari makapagbangon ng Diyos ng mga binhi ni Abraham sa mga batong ito. Na ibig sabihin, hindi nila pwede sabihin kami ay lahi ni Abraham, binhi ni Abraham, kami ay nananatili sa katotohanan, sa katwiran, pero tinitingnan ng Diyos ay ang puso. Lucas chapter 3, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nang bumabautismo na ito si Juan Bautista, ganito ang kanyang pagkakasabi. Saan na yun? Okay, Lucas chapter 3, verse 3. At siya ay napasalupain sa palibot-libot ng Jordan na pinapangaral ang bautismo ng pagsisisi sa kapagpapatawad ng kasalanan, gaya ng nasusulat sa aklat ng salita ng propeta Isaias. Ang tinig na sumisigaw sa ilang, ihanda niyong daraan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, lahat ng libis ay tatambakan, pabababain ng bawat bundok at burol, ang liko ay matutuwid, ang mga daang bako-bako ay mapapatag, at makikita ng lahat ang pagliligtas ng Diyos. Sinabi nga ng karamihan nagsilabas upang magpabautismo sa Kanya, kayong lahi ng mga lupong, sino ang sa inyo nangagudyok upang tumakas sa galit na darating? Kayo nga'y mga bunga ng karapat-dapat na pagsisisi, at huwag magpasimulang magsabi sa inyong sarili, si Abraham nga ang siyang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na makapagpapabangon ang Diyos ng mga anak ni Abraham maging sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na di nagbubunga ng mabuti, pinuputol at inihahagis sa apoy. Ang sabi ni Juan Bautista, kayang magpabangon ng ating Panginoon Diyos ng mga binhi ni Abraham sa pamagitan ng mga batong ito. Na ang ibig sabihin, lingid sa inyo mga Israelita, marami pang lahi ni Abraham at mga tunay na lahi ni Abraham na may pananampalatayang taglay gaya ni Abraham. Si Abraham ay tinaguri ang ama ng pananampalataya. Hindi siya ama ng tinatawag ng batas ng kautusan, at maaaring si Moises yun. Pero si Abraham ay pinangakuan ng mga biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. Dadami ang kanyang mga binhi, dadami ang kanyang mga lahi, at huwag daw magmatuwid ang mga Israelita, sapagkat ito man binhi ni Ismael ay binhi pa rin niya ni Abraham, at ang binhi ng mga Samaritano binhi pa rin niya ni Abraham. At kung titingnan natin sa dakong Asia, sa dakong silanganan, dyan daw nangalat ang maraming lahi
ni Abraham o maraming binhi ni Abraham. Doon kay Situra at doon sa kanyang mga concubines, doon sa kanyang mga babae. May mga anak doon si Abraham. At ang tinitingnan ng ating Panginoon Diyos, si Abraham ay ama ng pananampalataya. Ibig sabihin, si Abraham ay pinagpahayagan ng ating Panginoon Diyos at kinilala ni Abraham, ginalang ni respeto, sumunod at nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Hindi siya makatanggi sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga kahit nga yung kanyang kaisa-isang anak na si Isaac, na sabihin ng Diyos sa kanya, ihandog mo sa akin si Isaac. Nagmadali siya, hindi siya nagmakupad, hindi siya nagpalibang, kundi siya gumising na maaga, ihahandog talaga niya si Isaac. Sapagkat iniisip niya si Isaac ay mabubuhay pa rin naman. Dahil ang Diyos ay may mga pahayag na gano'n. Pero sabi ng Panginoon Diyos siya, wag na. Nakita ko talaga ang iyong pagsunod. Ang tunay na pagsamba sa ating Panginoon Diyos, gaya ng ating siya, buong puso, buong lakas, buong espiritu, buong kaluluwa. Gagawin niya yon sa pagpupuri, pagsunod, pagluwalhati sa Diyos at hindi sabi daw, kundi personal na nagpapakahayag at nangungusap sa Kanya ang ating Panginoon at ang resulta nun, siya ay naging matalimahin. Hindi siya nagsuwail, hindi siya nagmakupad sa sinasalita ng ating Panginoon. At si Abraham ay tinawag na kaibigan ng Diyos. Kaya nga nung gunawin ng Sodom at Gomora, sino si Abraham? Para pumigil sa Diyos at makipagtawaran sa Diyos para wag niyang gunawin ang Sodom at Gomora. Na sinasabi nga doon, kung meron po ba Panginoon na 50 matuwid sa Sodom at Gomora, gugunawin mo ba? Ang sabi ng Diyos, hindi ko gugunawin. Hanggang yung bargain nila ay umabot ng 10, ay talagang natuloy pa rin. Pero ipinamanhik niya, ilabas si Lot. Kaya dahil dito, mga kapatid sa ating Panginoon, ano ba yung tunay na pagsamba sa ating Panginoon Diyos? Kung makikilala mo ang tunay na Diyos, sa pamagitan ng pagpapakahayag niya sa iyo, makikilala mo talaga siya, igagalang mo siya, irerespeto mo siya, at dilinawin sa iyo ng ating Panginoon Diyos ang maraming bagay, gaya ng inaasahan ng babaeng Samaritanong ito. Kaya dahil dito, etong si Abraham, yes, yung mga lahi niya, physically, nangangalat na talaga sa ibabaw ng lupa. Pero wag daw magmapuri na mga lahi kayo ni Abraham. Marami pa ring lahi si Abraham. Pero ang tunay na lahi na inaasahan ng Panginoon, si Abraham ang ama ng pananampalataya. Si Abraham ang una na nakita niyang tumalima talaga sa kanya at upang gawin niya ang kanyang plano't layunin para sa mga tao na maibalik ang tao sa ating Panginoon Diyos in a long process. Pero ang pinakampuno at pinakang ugat ay si Abraham na may pananampalataya, kaya hindi lamang lahi-lahi, kundi yung pananampalatayang yun ang inaasahan ng ating Panginoon Diyos at yun yung sinasabing ibinilang ng ating Panginoon na katwiran sa Kanya. Sa aklat ng Roma, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa chapter 4 na ginawa ito ng ating Panginoon Diyos kay Abraham hindi dahil sa kautusan, kundi dahil sa tinatawag na pananampalataya. Romans chapter 4 verse 11. At basahin na natin hanggang 25, bagamat mahaba. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Romans chapter 4 verse 11. Excuse me. At tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng katwiran sa pananampalataya na sa kanya samantalang siya'y nasa di pagtutuli upang siya'y maging ama ng lahat ng mga nagsisampalataya, bagaman sila'y nasa di pagtutuli upang ang katwiran ay maibilang sa kanila. At ang ama ng pagtutuli nila na hindi lamang sa pagtutuli kundi pati naman sa mga nagsisilakat sa mga bakas niyaong pananampalataya ng ating amang si Abraham na nasa kanya nang siya'y nasa di pagtutuli. Sapagkat hindi sa pamagitan ng kautusan ginawa ang pangako kay Abraham o sa kanyang binhi na siyang magmamana ng sanlibutan, kundi sa pamagitan ng katwiran ng pananampalataya. Sapagkat kung silang na nga sa ilalim ng kautusan ay siyang tagapagmana, ay walang kabuluhan ng pananampalataya.
at nawawalang kabuluhan ng pangako, sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit na tapat kung saan walang kautusan ay wala ring pagsalangsang. Dahil dito'y sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay lumagi sa lahat ng mga binhi, hindi lamang sa kautusan, kundi pati naman sa mga nananampalataya ni Abraham na ama natin lahat. Gaya na nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa sa harapan niya o kanyang pinananampalataya sa matuwid bagay ang Diyos, na nagbigay ng buhay sa mga patay, na tumatawag sa mga bagay na hindi pahayag ay tila hayag na. Siya na sumampalataya na nasa pag-asa laban sa pag-asa upang maging ama ng maraming bansa, ayon sa sabi, magiging gayon ang iyong binhi. At hindi humihina sa pananampalataya ni pinalagay man ang kanyang katawan ay tulad sa patay na, gayon siya'y may 100 taon na, at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nag-aalinlangan sa pamagitan ng di pananampalataya, sa pamagitan ng di pananampalataya, kundi lumalakas at lumalakas sa pamagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos. At lubos na nananalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa niyaon. Dahil dito, ibinilang naman na katwiran sa Kanya. Ngayon, hindi lamang dahil sa Kanya isinulat na sa Kanya ibinilang, kundi dahil naman sa atin na ibinibilang sa ating nagsisampalataya sa Kanya na bumubuhay na maguli sa mga patay, kay Jesus na ating Panginoon, na binigay dahil sa ating mga kasuwayan at binuhay na maguli sa ikaaring ganap natin. Kaya ito yung medyo, sabi nga ay malalim-lalim na pag-aaral, na ibig sabihin, hindi lahat physically binhi ni Abraham ay meron rin pananampalatayang kagaya ni Abraham. Pero physically, marami nga nangangalat sa ibabaw ng lupa na binhi ni Abraham. Pero ang hinahanap ng ating Panginoon Diyos na binhi ni Abraham ay yung binhi na may pananampalataya, gagaya ng babaeng Samaritana. Dahil dito, sabi nga, kung pagpapatuloy natin ang pagbasa doon sa John chapter 4, tinawag ngayon ng babaeng ito ang kanyang mga kababayan. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, halika kayo, tingnan nyo, madali. Eto na kaya yung Mesayas, inyong tingnan, inyong pag-aralan. Kaya nung sila'y dumating, yun, nakilala nga nila. At ang sabi nila ay hindi dahil sa sabi ng babaeng ko, kundi siya ay nagpakilala rin naman sa kanila. Kaya dahil doon, nanatili muna ng ilang araw ang ating Panginoong Hesus doon sa bayan ng mga Samaritano. Kaya ibig sabihin, ang mga taong ito, yes, wala sa kautusan, pero may pananampalataya na hindi pa tapos ang Diyos sa kanilang buhay. Meron pang gagawin. Pero yung mga Hudyo, ayos na kami dito. Lahi kami ni Abraham. Andito sa amin ang batas ni Moises. At si Moises, alam namin, nakikipag-usap sa Diyos. Yes, alam ninyo, si Moises nakikipag-usap sa Diyos, pero hindi nyo nararanasan na kayo naman ay kausapin ng Diyos mula sa inyong puso, mula sa inyong isipan, upang igalang irespeto yung kanyang mga salita, lalo na yung mga prophetic word na darating. Kaya dahil dito sa panahon natin ngayon, ang usapin ng bagong tipan ay pananampalataya. Hindi sa pagganap ng mga bagay na kautusan. Sinabi na ito ni Pablo, kung sa kautusan din lang naman ay wala na akong kapintasan dyan. Pero mahalaga sa atin yung kapanganakang muli, yung pagbabago muli na maglilinis talaga ng ating buti. At siya rin ang nagsasabi, dito tayo aariing ganap. At ano ba yung ibig sabihin aariing ganap? Ibig sabihin tatanggapin tayo, ibibilang na katwiran sa ikasasakdal. At yung ikasasakdal sa English yun ay perfect. Kaya ito yung napakahirap talagang tanggapin. Pero si Pablo, sinabi niya, kung sa kautusan wala akong kapintasan, pero ang dami kong problema doon, ang dami kong mga bagay na hindi kalugod-lugod na ginagawa sa ating Panginoon Diyos. Pero dahil sa salita ng Diyos at nang siya'y sumampalataya, ang sabi nga, nilinis ang kanyang buti. Kaya ito ngayon yung motto ni Apostol Pablo, nagaya rin ng ating Panginoong Kristo, at huwag natin pasubalian, sapagkat ito ay natala sa banal na kasulatan. Ayon dito sa aklat ng Kolosas, chapter 1, ganito ang sinasabi, verse 27-28.
Colossians chapter 1, verse 27-28. Sa kanila ay minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kalwalatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil, na ito si Kristo Jesus na nasa inyo, na pag-asa ninyo sa kalwalhatian, na siya naming inihahayag, na pinaaalalahanan ang bawat tao, na tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap naming sakdal kay Kristo Jesus ang bawat tao. Sa English, verse 28, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, and we may present every man perfect in Christ Jesus. Sana tayong mga mangangaral, ganito rin ang damdamin natin sa ating kapwa-tao, na tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon Diyos dahil nagmamalasakit tayo sa ating kapwa, sa kanilang kaluluwa, dahil ginawa ito ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Kaya dahil dito ang damdamin ni Pablo, nagtuturo siya ng buong kahusayan, buong katsagaan sa pamagitan ng karunungan para maiharap nila ang bawat tao sa ating Paiso Kristo. Ang sabi ron ay perfect. Kaya dahil dito yung karunungan, kaalaman na sinasabi ni Apostol Pablo, ito'y sa pamagitan na rin ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ipinahayag na, ibinigay na. At ito nga yung sinasabi dito kay Timoteo, 2 Timothy chapter 3, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Verse 14, datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at pinagkaruunan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo natutuhan. Na mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ililigtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, at ang malahat ng mga kasulatan na ay kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruan lubos sa bawat gawang mabuti. Sa English, verse 17, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Sinabi yan ni Apostol Pablo, magpapasimula ka sa pananampalataya sa bawat salita ng Diyos na naririto na sa banal na kasulatan. At sa pamagitan nga ng ating pananampalataya at pagkakilala sa Kanya na meron niyang mga katunayan na hindi sabi daw, kundi tayo ngayon yung humahakbang, umaakma sa mga salita ng Diyos na gumagawa ito sa ating buhay. Tayo mismo yung nagpapatubos, tayo mismo yung nakikipagkaisa sa banal na dugo ng ating Panginoon, at nakikita natin siya'y gumagawa sa atin at tayo nga ay nililinis. Binabago yung ating puso, maging yung ating isipan, at dahil dito ibinabalik niya yung holiness and righteousness, which is the holiness, which is the likeness and image of God. Kaya dahil dito, kung ito ay mangyayari, ito ay magaganap, ito yung ating makikita. Meron tayong pananampalataya. Pero kung sa lahi, hindi na natin alam kung lahi pa tayo ni Abraham. Lalo na tayo bilang mga Pilipino. Bagamat may issue, nasa dakong silanganan ay naroroon na daw ang mga binhi ni Abraham. Pero tayo bilang mga lahi na ng Pilipino, ang layo na natin sa Israel. Pero ang kaibahan, meron pa rin tayong pananampalataya, lalo na kung itong pananampalataya natin ay gaya ng pananampalataya natin kay Abraham. At dahil dito, yung mga binhi ni Abraham na merong pananampalataya sa Diyos ayon sa biyaya at biyaya, tinawag ng ating Panginoon Diyos kaibigan si Abraham. Pero dito sa bagong tipan, tayo ay tinatawag na royal priesthood. Ibig sabihin, tayo yung mga saserdote ng Diyos, mga tagapangasiwa ng Diyos. Tayo yung mag-aalay ng mga handog sa Diyos na nakalulugod sa pamagitan ng buka ng ating mga labi, ng mga pagpupurit, pagluwalhati sa Kanya. Yun ang sinasabi ni Apostol Pedro sa chapter 2, verse 5. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, the true worshiper, kilala nila ang Diyos at nagpakilala sa kanila ang ating Panginoon Diyos. Personal, as in personal. At sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, ito daw yung mga blessed bilang panguli, at mapahaba na po tayo.
Naiinip na po yung iba, baka po inaantok na. Ayon po dito sa aklat ng Isaias, chapter 61, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Isaiah chapter 61, atin pong madaliin. Sana yun. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang Espiritu ng Panginoon Diyos ay sumasa akin sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ng mabubuting balita sa mga maaamo. Kanya sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa mga nabibilanggo, upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ng kaarawan ng pagiganti ng ating Diyos, upang aliwin lahat yaong mga nagsisitangis, upang iukol sila na nagsisitangis sa Sion, upang bigyan sila ng putong na bulaklak, kahalili ng mga abo, ng langis ng kagalakan, kahalili ng pagtangis, ng damit ng kapurihan, kahalili ng kabigatan ng loob, upang sila'y matawag ng mga punong kahoy ng katwiran na pananim ng Panginoon upang siya'y luwalhatiin. Verse 4, at sila'y magtatayo ng mga dating sira, sila'y magbabangon ng mga dating giba, at kanilang huhusayin ng mga sirang bayan at ang mga nagiba sa maraming salit-saling lahi. At ang mga tagaybang lupa ay magsisitayo at magpapastol ng inyong kawan, at mga tagaybang lupa ang magiging inyong mang-aararo at mang-uubasan. Ngunit kayo tatawaging mga saserdote ng Panginoon. Tatawagin kayo ng mga tao na tagapangasiwa ng ating Diyos, at kayo'y magsisikain ng kayamanan ng mga bansa at kanilang luluwalhatiin, at sa kanilang kaluwalhatian ay magpupuri kayo. Kahalili ng inyong kahiyan ay magtatamo kayo ng ibayong karangalan. Kahalili ng pagkalito ay magagalak sila sa kanilang bahagi, kaya't sa kanilang lupain ay mag-aari sila ng ibayong kasaganaan. Walang hanggang kagalakan ay mapapasa kanila, sapagkat ako ang Panginoon ay umiibig ng katulan, aking ipinagtatanim ang pagnanakaw sampu ng kasamaan, at aking ibibigay sa kanila ang kanilang kagantihan sa katotohanan, at ako'y makikipagtipan sa kanila ng walang hanggan, at ang kanilang lahi ay makikilala sa gitna ng mga bansa, at ang kanilang lahi ay sa gitna ng mga bayan. Lahat na nakakita sa kanila at nakakakilala sa kanila na sila ay lahi ng pinagpala ng Panginoon. Ako'y magagalak na mainam sa Panginoon. Ang aking kaluluwa'y magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng damit ng kaligtasan. Kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran, gaya ng kasintahan lalaki nagpuputong ng putong ng bulaklak, at gayang kasintahan babae na naggagayak ng kanyang mga yas. Sapagkat kung paanong ang lupa'y nagsisisibol ng pananim, at kung paanong sa halamanan ay magsisibol ang mga bagay na natanim sa kanya, gayong pasisibulin ng Panginoong Diyos ang katwiran at kapurihan sa harap ng lahat ng bansa. Ito po yung prophetic word na ang pinahiran at sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos. Ito ang Misayas. At sa pamagitan ng Misayas, ipapangaral niyang mabubuting balita sa mga maaamo, sa mga nagdadalamhati, sa mga bagbag ang loob, sa mga tumatangis, sa mga lumuluha, doon sa mga nabibilanggo, doon sa mga nabibihag. Yun ang purpose ng ating Panginoon. Mga priority niya yung mga taong naroon. Then kapag na-restore sila ng ating Panginoon, ang sabi ron, sila'y magiging mga punong kahoy ng katwiran. Pananim niya dito sa ibabaw ng lupa. Then sila daw yung magtatayo ng mga giba, mga nasira, mga sa matagal ng panahon. Then sila ay tatawaging mga saserdote ng Diyos. Kaya ang bawat tinatrabaho when no work out ng ating Panginoon sa Kristo, hindi lamang niya inililigtas, hindi lamang niya ginagawang anak ng Diyos, kundi ginagawa din naman niyang saserdote. At dahil dito, eto nga ang sabi, sa mga lahing ito, tatawagin sila ang lahing pinagpala. At sino ang lahing pinagpala? Siyempre, alam natin si Abraham. Ang pagpapalat, mga pangako ng pagpapala ay iginawad kay Abraham. Pero pinag-uusapan natin dito yung spirituality ni Abraham na meron siya. Hindi lang yung physical. Bagamat sabi nga sa physical, iba yung breeding. Iba yung breed. Iba yung lahi na kung saan ay binhi ka ni Abraham. Na sabihin ay meron kang karangalan. Pero ang sabi nga ni Juan Bautista, doon sa mga Hudyo, sa mga Pariseo, sa mga Saduceo,
Magsisi kayo ng karapat-dapat na pagsisisi. Huwag niyo sabihin kayo ay lahi ni Abraham kahit si Abraham, dahil ang Diyos ay kayang magbangon ng mga lahi ni Abraham sa pamagitan ng mga batong ito. Sapagkat ang hindi nila alam, hindi lang Israel, hindi lang Hudyo ang lahi ni Abraham. Lahi din ni Abraham ang mga Samaritano. At doon sa sinabi natin, marami pang lahi si Abraham. Nag-asawa siya kay Situra, marami siyang naging anak kay Situra, at nag-asawa pa siya ng iba. Hindi lang binanggit na nag-asawa, ang tawag ay babae niya. Concubines, yun nga, babae niya. At doon sa mga concubines na yan yun, marami siya doong anak. At ang ginawa ni Abraham, ang mga concubines yang ito, ang mga anak niya sa kanyang concubines, dinala niya at pinaparoon niya doon sa daon silanganan, sa mga bayan ng silanganan o bansa ng silanganan. Kaya dahil dito, kung sa lahit-lahit pisikal, marami ng lahi si Abraham, hindi na natin malalaman kung sino-sino man yun. Pero ang mahalaga sa Diyos, hindi yung physical body ng lahi ni Abraham, kundi kung ano ang merong spirituality meron si Abraham, may pananampalataya sa Diyos. Kaya nga ano sabi ng ating banal na kasulatan sa aklat ng Hebreo chapter 11 verse 5 to 6, nga ba, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos, sapagkat ang sumasampalataya ay kinakailangang sumampalataya na merong Diyos. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, mahalaga ang pananampalataya sa buhay ng tao, sapagkat ito ang kinalulugdan ng ating Panginoon. Verse 6, Hebreo chapter 11 verse 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa Kanya ay nagsisiyan ng pananampalatayang kagaya ni Abraham. Si Abraham ay sumampalataya, hinahanap niya ang bayan ng Diyos na tinatahanan ng katwiran, ang nagtatag ay hindi tao kundi ang Diyos. Pero wala yun dito sa lupa. Pero nanatili yung pananampalataya ni Abraham. Mga batid sa ating Panginoong Diyos, as a royal priesthood, lahat tayo pwede po tayong mapabilang sa lahing ito, ang tinatawag na makaharing lahi, sapagkat ang Panginoon ay hari ng mga hari, pangulo ng mga hari sa lupa. At ang ating Panginoong Kristo ang dakilang saserdote ng Diyos, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. At lahat ng tinatrabaho ng Misayas ng bagong tipan ay laging tinatawag na saserdote ng Diyos, sapagkat ang kanilang katawan ay templo ng Diyos. Pinangangasiwaan nila yan, pinangangalagaan nila yan, laging merong awit ng pagsamba dyan sa Diyos. Mula sa puso, mula sa isipan, di man lumabas sa labi. At kung sakaling sila ay nasa panahon ng mga pagsambang gawain, yun lumalabas sa kanilang labi. Pero ang mga tunay na saserdote ng Diyos, hindi nawawala yung pagsambang awit sa Diyos. Kahit hindi siya nagsasalita, nararamdaman niya mula sa kanyang puso, sa kanyang isipan, umaawit na siya ng mga awit na pagsamba sa Diyos. Bagamat anuman ang kanyang ginagawa. Then yung pangangalagang malinis yung templo, maliwanag, merong ilawan dun sa loob nila, gaya sa templo ng Diyos, hindi pinapatay ang ilaw doon. Sila yung nangangalaga nito, sila yung nag-iingat nito dahil sila yung mga saserdote ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin ay wala ng iglesyang itinatayo ang ating Panginoong Kristo. Meron. At doon niya tinitipon ang bawat isa na kanyang tinubos. Pero hindi ito reliyon. Hindi ito pagtatatag na reliyon. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, ang mga tinatawag na royal priesthood ay ang mga nagtagumpay na pumasok sa biyaya at katotohanang daladala ng ating Panginoong Kristo ayon sa aklat ni Juan chapter 1 verse 18 hanggang sumusunod na talata. Kapag sila'y nakapasok doon, hindi may tatanggi ang taong yan ay bunga ng binhi ni Abraham. May pananampalatayang nakalulugod sa Diyos. May paggalang at pagrespeto sa Diyos. At naging masunurin sa ating Panginoon Diyos. At sa kanilang pagsamba, sila'y mga saserdote ng Diyos. Katanggap-tanggap na pagsamba sa ating Panginoon. Mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, harinawa pagpalain tayong lubos ng ating Panginoon. Maunawaan po natin ang mga hiwaga ng kalooban ng Diyos. At ito'y makukuha lamang po natin sa pamagitan ng pagpapakumbaba. At sa pagpapakumbaba natin at nakipagkaisa tayo sa dugo ng tipan, hinugasan tayo ng dugo ng ating Panginoong Kristo, mabubuksan sa atin ang mga hiwaga ng Diyos.
at hindi natin itong matatanggihan ang buong katotohanan ng Diyos. Lagi natin sinasabi, ang sabi ng Panginoong Hesus, John chapter 18, verse 37, ang bawat isa na ayon sa katotohanan ay nakikinig ng tinig ng ating Panginoong Kristo. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon Diyos. Mangyari nawa ang mga plano't layunin ng ating Panginoon kung ba't tayo naririto sa ibabaw ng lupa sa kanyang kaluwalhatian magpakailan-kailanman. Sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen.